Malambot. Ano ba? Malambot, sandali. Ito mga lamok na to. Ayun. Apen, ibang din yung katabi, kaya lang nabulok ko na. Maliit po ito. Ayan. Ano natin to? Pa natin mabuti. Ayan, ayan. Dito po ko sa kabilang daanan eh. Kasi may nakita po akong malaki, mamaya pakikita po sa inyo kung gaano kalaki. Nakita pa nila. Ayan. O di ba? Naku, medyo old na itong cape. Pero okay lang po yan. Lilinisin ko po sa bahay. May makuha naman siguro ako dito. Linisin po natin mabuti ito. Medyo mabigat. Siguro may higit kalahating kilo po ito. Mabigat din po itong mga mushroom po na to. Ang mahirap lang po dito, hindi po yung lamok. Mahirap po yung napipipis po yun. Ayan, ito po yung una. Siyempre, salamat po sa inyo kasi nakalimutan ko po lagi i-close up katulad po nung last time. Salamat po sa inyo mga concerns. Love you. Yan. Ito po ay penny ban. Yang na yang. Ganda po. Ay nako. Magagantong bagong tubo. Napakaganda. Ay. Diba? Imagine po ninyo, no? Talang dito sa forest. Manggagalugan ng makakain. Gamitin ko po isang kutsilyo. Ito pong ginagamit ko, steak knife, kasi mas matalim po. Ninipisan ko lang po yung iwakas. Nakalimutan ko rin po last time na pakita po sa inyo. Mas maganda nga po talaga sa mga nag-comment na katulad po yung dating ginagawa kong video na nililinis ko na po sa gubat. Kasi iba gusto po talaga makita. Ito po hindi nagbabago kulay. Napakaganda. Tapos kapag may konting alikabok, brush lang po natin. Yan. Isa na po, napakaganda. Marami pong naglalakad dito. Ito, ako po. Ang laki po ng ng katawan. Oh. Wow. Ito po yung perfect shape ng penny ban. Perfect day, diba? Naisip ko po agad talagang dumalo dito kasi marami din po nakuha dito ng kabuti. Relax po, no? Tahimik. Yung mga naglalakad po dito, kapag binakita po silang tao, hindi malakas ang bunganga. Ako lang po yung maingay dito sa forest eh. Maingay pa po ako niyan. Ganda po, ano? Para po yung mga figurine na kabuti. Ito po yung isa sa pinaka perfect na nakuha ko pong penny ban. Kasi maganda po yung timing po natin. Ninipisan ko po hiwa kasi napakamahal po nitong mushroom po nito, lalo na po sa ibang pati ng ibang bansa. Ang ganda, grabe. Ayan po. Ayan, meron po. Ang ganda ng tubo dito sa lugar po na to. Hindi kasi masyadong dinadaanan ng tao. Tago po ito. Marami naman po naglalakad po rito. Ang daling isa, nakalimutan ko tabunan nyo. Mycelium. Isa na po. Yan. Isa na ba? Sa kaganda po ng lighting po natin ngayon. Dahil natural light po.
Ito maganda yung maliwanag na makulimlim. Medyo mahamog-hamog pero okay lang po yan. Yan po yung gusto ng mushroom. Ito pa lang po yung maliit na lugar na pinuntahan po natin. Sana dun po sa mga mas paborito ko mas marami tayong makuha. Yan. Ganda mo na bilog na bilog. Kasi ko na pong mabuti para sa bahay. Hindi na ako magkarag-karag sa paglilinis. Yan, punta na po tayo sunod na place. Napakaganda. May kumukuha po kasi ng video sa kabila. Kumukuha ng pere. Kaya ayoko pong mag-ingay. Ito po mga kababayan, ayoko pong magikik, baka malaman po ng mga ibang nakuha mushroom. Ito po napakatigas. Yan, yan. Siyempre unahin ko po muna itong maliit para excited po sa pinakamalaki. Siyempre, ganoon po diba sa pelikula. Magandang araw po mga kababayan, welcome po sa Pinilakan Lakbay. Ngayon po medyo makulimlim ang panahon, maganda pong magawa ng mushrooms. Piprepare po natin at magluluto po tayo ng mushroom chips. Dito po sa aming compound marami pong mushrooms, may mga nakita po ako. Tara, tignan po natin. Sana nga po tama po yung nakita ko kanina. Ayan po mga kababayan. Dito na po tayo sa gubat, dito lang po malapit sa pinitaran ko at perfect na perfect yung gubat na ito dahil napakaraming penny ban. Ay nako. Iba po talaga na gagawa kapag malinis po kapaligiran. Ano? May mga bahay po dito sa likod ko. Meron po ang mga viewers. Opo, kapal po talaga mukha ko. Naku po, ang hiya po ang pumapatay po sa tao. Ito mga rangal po. Kaya yung mga tumitingin sa akin, natutuwa naman sila. Yung iba minumukha na ko. Ah, okay. Yan po ganda. Ayan po mga kababayan, dito na po tayo sa
gubat dito lang po malapit sa tinitiran ko, at perfect na perfect yung gubat na to dahil napakaraming penny ban. Ay nako, hindi po talaga na gagawa kapag malinis po kapaligiran, ano? May mga bahay po dito sa likod ko, meron po ang mga viewers. Opo, kapal po talaga mukha ko eh. Naku po, ang hiya po ang pumapatay po sa tao. Ito mga rangal po, kaya yung mga tumitingin sa akin natutuwa naman sila. Yung iba minumukha na ko. Okay. Yan po, ganda. Ayan po mga kababayan, di ba? Napakaganda. Hilera. Napakadami po dito. Jackpotan po natin. Linisin ko lang po ito. Sige, pakikita ko na po. Bahala ko po kasi kuhanan ng picture eh. Kaya lang excited ako eh. Nakita nyo po, may mga bahay po sa likod ko. Okay lang po sa kanila yan. Matutuwa po sila. Yan. Diba? Grabe po mga kababayan, napakaraming penny ban po rito, nagkalat. At magaganda ang tubo. Mahirap lang po kasi marami pong maliliit na sangka. Gagawa po tayo ng may uod. Uod, sana huwag na umabot sa ganda yun. Okay na. Napakaganda po talaga nitong lugar na to. Perfect na perfect. Gaganda ng mga penny ban. Pag maliit po mas madaling tanggalin, pero pag malaki napakahirap po. Pero enjoyable naman pag hinila po sa binunot sa ground. Yan. Ano po, ano? Ito po mga kababayan, ayoko pong magikik, baka malaman po ng mga ibang nakuhang mushroom. Ito po napakatigas. Yan, yan. Siyempre unahin ko po muna itong maliit para excited po sa pinakamalaki. Siyempre, pero po diba sa pelikula, sa una nagpapabugbog at yung excitement sa huli bumabawi. Hindi ko na po gagamitin ang brush kasi medyo wet po, nag-uulan po kasi yan, isa. Naku, napakaganda. Medyo mahirap bunutin. Puputulin ko po ilalim para may silim, hindi po masira. Yan. Para tumubo po sa gilid yung ibang maliliit. At makakabalik pa po tayo dito. Siyempre para sa mga ibang nanguha rin, hindi lang po para sa akin. Yan. Ito medyo may uod, sandali.
Yun. Yun, dalawa. Isa. Pwede pa. So, doon po sa mga nagtatanong kung nakakain po ito. Siyempre hindi naman po kukuha kung nakakalason. Lahat po ito nakakain. Ayan. 3. Tara na po. Ang bilis po mapuno ng plastic bag. Ayan po mga kababayan, napakadami, mga 5 kilo po siguro. Sandali lang po tayo, mga 20 minutes kasi napakadami po dito. Diba? Nakapag shopping na po tayo ng mushroom dito po sa gubat. Tara, samahan po ninyo ako. Gagawa na po tayo ng mushroom chips in oven. Yan, dito na po tayo sa bahay. Hilera na po natin para paglilinis ko mas madali. Hilera ko po dito sa baking sheet. Diba? Yung mga insekto madaling mapatay. Yan po yung mga insekto na nangitlog sa kabote. Kailangan ingat-ingat din sa pagpasok sa bahay. Kaya dahil lang po sa ingay. Dito po sa fabric na plastic para nababrush ko po yung mga insekto dito sa plastic. Yan. Itong malaki walang masyadong insekto. Ito po. Karapan na itsura, no? Parang mga tinapay talaga. Mabango din po ang amoy nitong mushroom na ito. Sarap na tignan, ano? Diba? Dito lang po tayo sa compound namin napakarami ng kabibit Iba, nahihiya po pumunta sa gubat Kahit na gusto nila kumain ng itong kabit Sipin nila may pambili naman sila. Kasi dito wala naman pong gutom Lahat suportado po ng gobyerno.
May trabaho at wala. Suportado. So po makita niyo po lahat yung nakuha ko. Hindi po hindi po more than 4 kilo, mga 5 kilo po kasi hinupa po ako sa pagbitbit nito. Hindi naman po malayo, mga 200 meters lang naman po yung layo ng gubat, lapit lang. Dami po, no? Wala pa 30 minutes po yan. Imagine yung mga nangunguha po sa mga ibang bansa, sa Russia, sa Sweden, sa Norway. Talagang, trailer na sasakyan. Isang araw po kasi lang nangunguha eh. Imagine po niyo, 30 minutes lang po ito. Paano kung isang araw po ako nangunguha, di ba? Di napakadami. Ito, dami po. Nag-iisip na po magbenta po. Kaya lang iniisip ko po yung freight cost, shipment. Siyempre, explain ko po bago po magbenta, di ba? Para fair naman. Fair po sa atin pareho. Sa akin, sa kasama gustong bumili. Yan. Yan, dahil gagawa po tayo ng chips, pipiliin po talaga natin yung mga firm, medyo young, kahit na po yung malalaki basta wala pong ukod. Tulad po nito. Yan, napakaganda. Siyempre medyo pa brush po natin. Kailangan nalinis ko naman po ito. Kailangan talaga malinis na malinis. Bakit po hindi hinugasan ng mushroom? Dahil malinis po ito. Hindi po talaga. Kasi may mga nutrients pong mawawala sa mushroom. Lalo na po pag i-store po ninyo. Huwag nyo po hugasan dahil naku, lalabsa po yan. Lalo na fresh, lalagyan sa freezer. Okay. Ano po muna itong tape. Ganda po, no? At dapat po maninipis para mas crispy. Pag gumawa po tayo ng chips. Ito po kasing mushroom, sa totoo lang po, 90% po tubig. Kaya pag umuulan po, mag-umpisa po ang tag-ulan, yung mycelium, mas gusto po na may moisture. Kaya po yung mga mushroom grower po talaga sa Pilipinas, everyday pag mainit, bilis po mag-evaporate ng tubig, lang po spray. Ayan, pagkatapos po nating mahiwa, hilera po natin. Kasi yung butter po, B-A-T-T-E-R, na pang-dip po natin dito, lalagay po natin dyan. Kaya po diba na resulta. Hindi naman po gagawa ng marami kasi wala namang order. Sabi ko, hindi gagawa din po 2 tray. At i-slice ko lang po itong mabuti at pakikita ko po sa inyo. Dahil po, karap. Sobrang saya lang po talaga ako. Tapos sa inyo po yung recipe. At hindi lang po sa mushrooms, pwede nyo pong gawin po ito. Pwede din po sa maninipis na hiwa ng karne. Kung ilalagay nyo po sa oven. Sa mga seafoods din po, pwede po. Kahit sa mga isda, yung mga kalaman ng isda, pwede po yung recipe. Pakikita ko po sa inyo. Set po muna natin ang ating oven sa 200 degrees Celsius. Bago po natin ilagay ang ating mushroom. Sa ating pong mixing bowl, maglagay po tayo ng kalahating tasa ng mantika. Lagay po tayo ng mga 1.5 kutsarita po ng asin para hindi po masyadong maalat. Lagay po tayong paminta. Paminta naman po. Depende naman po sa inyo kung gaano kadami. Maglagay po tayo ng paprika powder. Kung wala naman po kayong paprika powder, pwede niyo po hindi ilagay nito. Lagyan nito. Kung gusto niyo na po ng spicy, lagyan niyo pong chili powder. O kaya,
Kung gusto niyo naman makulay, achuete powder. Yan, di ba marami pong options. Dito pa sa Finland, merong potato spice. Kung wala po kayo nito, lagay po tayo mga half tablespoon. Wala po kayo nito, pwede po kayong gumamit ng cheese powder kapag tapos na pong lutuin at saka huwag nyo po ibudbud ang cheese powder. Huwag nyo pong ihahalo kapag i-bake pa lang po natin. Yan, okay na po yan. I-hand whisk lang po natin. Siyempre kung wala naman po kayong gatong whisk, kahit ano po panghalo po nyo, basta makombine lang po itong ating ingredients. Hindi naman po dapat halong-halo. Yung sobrang halong-halo. Yung kumalat lang po sa mantika, ayos na po yun. Siyempre, mas tama po talagang halong-halo. At okay, hilong-hilo na sa panikasan. Kaya, okay na po yan. At maglagay po tayo ng half cup po ng all-purpose flour. Pwede po kayo magdagdag ng 1/4 na corn flour tapos 1/4 po na all-purpose flour. Wala pong corn flour kaya all-purpose flour pong ginamit ko, half cup. Wala po, nalilito na naman ako. Pasensya na po, nalilito yun. Half cup all-purpose flour po yung gamit ko. Kung gusto niyo pong mas crispy, gamit po kayo ng 1/4 cup po ng all-purpose flour at 1/4 cup ng corn flour. Pwede niyo pong paghaluin. Haluin lang po natin ito ng maayos. Yan, haluin po natin. Medyo magiging crumbly po ito. Yan. Ayan po dapat ang tamang texture. Yan, okay na po yan. At ihuli na po natin ang half cup lang po na tubig. Haluin po natin mabuti. Kailangan po medyo may konting lapot. Hindi naman po masyadong malapot. Ayan, ganyan lang po. Yung dumidikit lang po ng konti sa ating whisk. Tama na po yan. Para pag dinip po natin yung mushroom bago ilagay sa oven, maganda po resulta. Ayan. Yung mga nakahilera po nating mushrooms, tabi po muna natin. Kaya ako po hinilera kasi pag hiniwa po ninyo, magre-release po ng moisture. So medyo nadadry ng konti. So ito po yung ating hiniwa. Manipis po talaga dapat. Huwag naman po yung masyadong manipis na parang papel. I-dip lang po natin ng dahan-dahan. Yung both sides po matatakpan. At medyo tap po natin para matanggal po yung excess na liquid. Kasi pag nilagay po natin yan sa baking tray, sa baking sheet, mag-spread out po. Hindi po maganda. Sunog po yung sa gilid. Kailangan po talaga walang masyadong excess. Pat po natin lagay. Yun. Mali po yun pero okay lang. Kasi nagmamarunong naman po kaya understood naman po. Diretso ko na po. Ayan, okay na po. Ilagay na po natin sa oven. Mga 25 to 30 minutes. Pero kung convection po ang oven po ninyo, baka mas mabilis. Dahil ang oven ko po, hindi naman convection. So, ilalagay ko po ito sa gitna. Para even po. Maganda po yung pagkaka-crispy. Pagkaka-crisp. Habang nasa oven po yung ating ginagawang chips, pakikita ko po sa inyo itong dinry ko. Nakita po. Diba nilagay po natin siksikan. Nakita nyo. Noong nag-dry. Umurong. At parang chips na. Yung iba po kinakain ng ganto. Crispy naman po. Pero ako hindi ko po hindi ko pong itry. Gusto ko po kasi talaga luto eh. Ito lang naman po kasi yung dehydrator. Tinatanggal lang po yung liquid sa katawan po ng mushroom. Pero same naman po. Kasi kinakain din po ito ng hilaw eh. Itong penny bun. Ginagawa po sa salad. Iba po pinipreserve. Pickle. Ito po. Di ba? Siksikan na siksikan po nung nakaraan. Ngayon po. Kung maglalagay po kayo sa mga
plastic container. Siguraduhin po ninyo na walang mga mantika. Malinis po na malinis dapat kasi mag-create po yun ng mold o amagin po. Kailangan po talaga malinis po. Ano po ito. Maganda na po ang presyo na itong isang container po na to. Ayan! Crispy na po ang ating mushroom chips. Napaganda po ng resulta. Cool down po muna natin o palamigin po natin. Kasi kapag bagong lutong ganyan medyo makunat. Pag lumamig po, mas crispy. Ayan po itsura po niya. Para po siyang potato chips, diba? Napakaganda po ng itsura. Yan, medyo malamig lang po ng konti. Ibig sabihin, pwede pong tanggalin sa ilalim. Gamit po tayo ng... Nakita nyo po, medyo malambot. Pero pag lumamig po yan, magiging crispy po yan. Baligtarin po natin. Para hindi po mag-stay po yung liquid sa ilalim. At mag-evaporate po at maging crispy. Ayan, ayaw maksama. Pinapaya na naman ang reputasyon ko. Ayan, di ba? Napakaganda po ng resulta. Lagay po natin sa container bago po natin tikman. Narinig mo po ang lutong. Tikman po natin. Ayan, tikman na po natin. Naglagay po ng konti dito kasi mainit pa po eh. Pag medyo lumamig, mas crispy pa po. Magpasalamat po muna tayo sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat na naman po sa lahat-lahat po. Naway pangalagaan po ng bawat isa inyo pong nilikha. Dahil doon po nanggagaling po ang aming Panginoon sa araw-araw, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa amin. Sinusunod po namin sa inyo lahat sa kanyang susamin. Meron po ko dito iced tea. Siyempre, pagkain naman po ng mushrooms. Hindi naman po araw-araw minuto. Ang mushrooms po, tumutulong po ito sa paglinis po ng ating internal organs. Lahat naman po ng sobra, hindi maganda. Ibabalanse po natin. Hindi ko naman po sinasabing balanse po yung lagi kinakain ko. Yun lang po yung magandang gawin po natin. Yan. Yan po. Diba napakaganda po ng resulta. Para po siyang potato chips na may coated. Napakasarap po kasi may konting lambot din po sa gitna. Masarap din po ito sa sa mushroom burger. Top. Mas masarap din po ito kung meron cheese powder. Na-imagine ko po, para po siyang fries. Masarap po kasi hindi naman siya lasang mushroom, masarap po eh. Ito pong mushroom na ito, hindi po amoy mushroom. Lasang mild chicken. Ayan. Sabi ko po, titikman lang. Ano po, salamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Napakasarap po pumunta sa gubat dahil nakaka-relax po, nakawala po ng problema, at may mga pagkain pong nakukuha. Naway, ang bawat isa po kapag may binibisita po na inyong nilikha ay pangalagaan, wag pong magkalat. Pagmamalasakit, pagmamahal po sa inyong nilikha, Panginoon. Gisingin niyo po ang diwat puso po ng bawat isa. Lalo na po ngayon, sa panahon po ngayon, mas kailangan po namin ang inyong nilikha at disiplina po. Maraming salamat po, Panginoon. Sinusuko na po namin sa inyo sa ngalan sa Amen.
Paano po, maraming salamat po na naman sa inyong oras na dala sa Pinilakan Lakbay. Sa mga iba pa pong recipe, pakibisita lang po Pinilakan Lakbay channel. Scroll down nyo lang po, meron pong mga recipes po. May mga Pinoy recipes for business. Maraming salamat po. Basta positive vibes, good vibes. God bless, ingat palagi, magandang araw. Laban lang.